So now class, let's continue the discussion on magnetostatics. Itong isang example natin, meron tayong dalawang current carrying wires. So here, consider two long parallel current carrying wires with currents, let's say I1 yung isa and I2 yung isa, tapos separated. So they are separated by a distance, let's say distance D. Now ang tanong, if the currents are in the same direction, so if the currents are in the same direction, meaning parehong pataas or parehong pababa, what is the force on each wire? So if they are in the same direction, what is the force on each wire? So yung system natin, meron kang infinity long wires, ganyan. So isa may current na I1, yung isa naman may current na I2. Ayan. Thus they are separated by a distance D. Ang question is, will they repel or will they attract? Tapos pangalawa, what is the magnitude of the force? Now let's say kinukuha natin yung segment na let's say L. Ayan. Kuha tayo ng small portion L. Now, class, ang gawin nyo, sige, di ba kinopya nyo na to, dinrawing nyo na. What you will do is, takpan nyo to. Takpan nyo ng kamay nyo yan. So, in the meantime, ignore wire 2. Now, let's calculate the magnetic field due to wire 1. Class, di ba? Dito sa wire 1, ito yung wire 1, ito yung wire 2. Itong wire 1, magpo-produce yan ng magnetic field equal sa ganitong direction, di ba? Tapos ano yan? U naught I over 2 pi S. So due to wire 1, it will produce a magnetic field equal to, di ba, mu naught I over 2 pi S. Yan yung na-derive natin from Ampere's law last time. Now class, ayan, mu naught I over 2 pi S. So ganyan yung itsura ng magnetic field niya. Ngayon, yung mag-hit na magnetic field dun sa wire 2, di ba itong wire 2 matatamaan yan? Matatamaan, may magnetic field yan, tapos tatamaan yung wire 2. With a magnitude, so it will hit wire 2. It will hit wire 2 with a magnetic field, ano to, mu naught I over 2 pi D. Diba? Kasi yung D yung distance, S yung distance, diba? So ano may distance ng wire 2 sa wire 1? D. Tapos ang direction, since right hand rule tayo, pag ganun yung ikot, pag ganito yung ikot ng magnetic field, balik kapag tinamaan niya yung wire 2, tatama siya ng pag ganito, diba? Into the page. Yung pagtama ng magnetic field due to wire 1. So mu naught I over 2 pi D into the page. The next is the force felt by wire 2 is given by, so ang force, di ba, QV cross B or IL cross B. IL cross B. Bale, ito, ang tinutukoy nito, yung current ng wire 2, yung length niya, tapos yung magnetic field na tumatama sa kanya. Ito yung magnetic field na tumatama sa wire 2 natin. So, bali ang force niya ay I2L, tapos yung B, mu naught I over 2 pi D. Ay, inakasya. Over 2 pi D. Tapos ang direction ay, ano ang cross product ng up and into the page? Pag ganito. Wait, naka-mirror ata ako sa Zoom. So, baliktad yung lumalabas. So, class, gawin nyo. Up
cross into the page to the left. So, ang direction ng force ay to the left. Okay, class? So, gawin nyo yung right-hand rule. Up, cross product ng into the page. Ang result, yung wire 2 mo, gagalaw to the left. So, next naman. Ang gagawin natin sa next step ay ignore natin yung wire 1. This time, yung wire 2 naman yung magpo-produce ng magnetic field. So, ang ginagawa ng wire 2, magpo-produce siya ng magnetic field, di ba? Equal sa ganito. Unit I over 2 pi S ulit. Pero class, pag tinamaan ng magnetic field, ito, tatamaan ng magnetic field yung wire 1, so paganyan. Ang direction ng pagtama niya, di ba, papunta sa inyo, out of the page na. So, yung magnetic field, di ba, pag yung motion yung magnetic field, in direction niya pa ganyan. Teka lang, na-imagine nyo ba? Ganyan. Tapos kapag tumama siya dito, out of the page yung direction niya. Bali, sulat nga natin. Due to wire 2. So, it will produce a magnetic field. A magnetic field equal to unit I 2 over 2 pi S. Diba? Tapos, it will hit wire 1. Yung magnetic field will hit wire 1 with value B equals unit I2 over 2 pi D. Tapos, yung direction out of the page naman. So, ganyan. Next is the force. The force felt by wire 1 is yung kanina IL cross B. IL cross B, di ba? So, bali ito ay I1 L tapos times B mu naught I2 over 2 pi D. Tapos, anong direction niya? Up, cross, out of the page, to the right. So, bale, ang mararamdaman ng wire 2 ay force to the right. Now, class, tignan nyo. Ang wire 1 to the left. Ay, hindi. Ang wire 2 ay to the left. Ang wire 1 naman ay to the right. So, bali, ang mangyayari, class, mag-a-attract sila. Ito to the left. Ayan to the right. What happens is, the wires will attract each other. The wires will attract each other. Tapos, yung magnitude, so the magnitude of force per unit length experienced by both wires, this is given by, so magnitude of F over L, so divide lang natin yan ng L, yan ay equal sa mu naught I1 I2 over 2 pi D. So yan na yung force na ma-experience nila. Now, on the other hand, class i-try nyo, kung opposite naman, so let's say I1 pataas, I2 pababa, the wires will repel each other. So i-try nyo yun, class. Hindi natin gagawin dito. Pero kapag opposite yung direction ng currents, the wires will repel. They will repel each other. Okay, class, na intindihan ba? Si Miss Angela may questions ba? Wala naman po, sir. Okay. Axel, may tanong ba? Wala naman po, sir. Okay, so kung wala naman, let's move on to the next example. So another example. Naalala nyo, class, yung solenoid last time. This time, ang gagawin natin ay yung solenoid, paikutin nyo para makakuha kayo ng donut. So, di ba yung solenoid cylinder yon?
yung cylinder, pag connectahin nyo yung dalawang ends, so bali magkakaroon kayo ng toroid, donut shape. So ganyan. Pero ano itsura ng wires niya? So drawing muna natin. Medyo mahirap siyang i-drawing. So yung solenoid, 'di ba? Ganyan siya. Drawing muna natin yung wires. Basta ano yan, maraming wires. Pero ganyan. Ganyan yung itsura niya. So ganyan yung ating toroidal solenoid. Ang tawag dito, toroidal solenoid. Ayan. So now class, sige, i-drawing ko lang yung walang wire para hindi. So mukha siyang ganyan. Mukha siyang donut. Now class, di ba yung ating solenoid walang magnetic field outside? Dito rin, walang magnetic field outside the toroid. Lahat ng magnetic fields nasa loob lang. So here, the magnetic field inside the toroid, ang direction niyan ay circumferential. Or pabilog. 'Di ba yung last time yung solenoid natin, ang magnetic field ganyan. Eh kung pinaikot mo yan, edi yung magnetic field pag ganito lang. So kaya siya circumferential. Tapos, outside, magnetic field is 0. So outside, magnetic field is 0. Now class, what we'll do is, para makuha yung magnetic field, gamitin natin yung Ampere's law. 'Di ba kapag Ampere's law, what we'll do is, kukuha tayo ng Amperian loop na parallel doon sa direction ng magnetic field. Class, kung ang magnetic field natin ay circumferential, pag ganyan, magandang kumuha ng Amperian loop na bilog, 'di ba? Kasi yun yung parallel, yun yung tumatama dun sa magnetic field natin. So let's create an imaginary Amperian loop inside. Let's say it has a radius to S. Ito yung Amperian loop natin. Bakit bilog? Kasi yun yung ka-shape ng direction ng magnetic field natin. So what we'll do is, let's use Ampere's law. Use Ampere's law. So meron tayong B dot dl equals mu naught I enclose. So class, let's say yung toroidal solenoid natin merong N turns carrying a current I. Carrying a current I. So bali ang ating B dot dl, so bali yan B, tapos multiply natin sa integral ng dl is, that's just the circumference of the Amperian loop, 2 pi s. Now this is equal to mu naught. Yung I enclosed natin, class, ano yung, ito yung Amperian loop natin, di ba? So bali yung na-enclose niyang current ay ito, lahat ng turns, which is N. N loops yung na-enclose niya. Tapos, bawat loop na yon merong current I. So, ang ating enclosed current ay I times N. So, Ni. So, bali ang ating magnetic field ay mu naught Ni over 2 pi S. Yan ang magnetic field inside a solenoid, toroidal solenoid. Class, na intindihan ba? Yung I enclose, 'di ba, ang isang round ito, ang isang round may current na I, 'di ba? Eh meron kang N rounds sa isang toroidal solenoid. So yung enclosed current ng Amperian loop mo, Ni. So that is it for the toroidal solenoid. Now last example for Ampere's law. Example ulit tayo.
This time, ano naman, infinite plane. So calculate the magnetic field due to an infinite planar current sheet. Planar current sheet of surface density. Surface current density to K. 'Di ba ang volume current density ay J? Ang surface density naman ay K. Equals some constant K I hat. Plus, again, ang surface density ay current per length yan Hindi siya current per area. Tapos ang volume density naman, current per area. So baka nalilito yung iba sa inyo. Surface density pero current per length. Plus ganun sa ganun sa currents. So, ang itsura nito, meron kang infinite plane. Infinite plane. Kunwari ganyan. Tapos XYZ. X, Y, Z. Ang direction niya ay Ki hat. So, meron kang current pa ganyan. Ki hat. Now, class, ang itsura ng magnetic field neto sa taas, ang magnetic field mo ay pa-left. Sa baba, class infinite to Sa baba, ang magnetic field mo ay to the right. So, para ma-imagine nyo, class, mag-right hand rule kayo. Ang current, ito, yung current papunta sa inyo, yung X, papunta yung X sa inyo. Mag-right hand rule kayo. So, bali sa taas, pa-right yung, pa-left sa taas. Ang magnetic field, sa baba naman, pa-right yung magnetic field. So, i-try nyo mag-right hand rule. Yung current, I hat papunta sa inyo. Yung magnetic field sa taas, pa-left. Yung magnetic field sa baba, pa-right. So, yun yung itsura niyan. Bali class, sulat lang natin. The magnetic field, above the plane. So, anong direction yan? Is along negative J hat. Diba? Kasi pa-left, Y to. So, negative J hat. Tapos, the field below the plane is along positive J hat kasi pa-right. Now class, ang itsura niyan, drawing ko lang ng mas maayos. Ito yung infinite plane natin. Then meron tayong sa taas may magnetic field tayo na 'di ba? Na pa-left. Tapos sa baba may magnetic field na pa-right. So pa-left dito, ganyan yung magnetic field. Tapos sa baba naman, pa-right yung magnetic field. Bale class, ang appropriate Amperian loop na gagawin natin ay, 'di ba, yung something na parallel sa magnetic fields. So, gagawa tayo ng Amperian loop na parallel sa magnetic fields. So, yung isa, yung sa taas, yung loop natin pag ganito So, yan yung Amperian loop natin. Sa taas, para kuha niya to. Tumatama siya sa magnetic field. Sa baba, kuha niya rin to. So, yan yung appropriate na Amperian loop. Hindi pwedeng bilog kasi medyo hindi siya akma dun sa direction ng magnetic fields natin. Now, let's say meron tayong dimensions A and B. Let's say yan ang ating dimensions ng Amperian loop. Bale, use Ampere's law. So, meron tayong B dot dl equals mu naught I enclose. Now, this is equal to B times
ang mga DL, ang mga length na tumatama sa ating magnetic fields ay ito lang, di ba? Ito, tsaka ito. Yung dot product nitong dalawang gilid, since perpendicular, di ba ang magnetic field mo ganyan? Dito naman ganito. Since perpendicular ito, dito, wala siyang contribution sa dot product. Same here sa baba. Perpendicular yung DL at saka yung B, kaya zero yung contribution nila. Ang mga parallel lang ay ito, tsaka ito. Siyempre yung baba meron ding side A. Kaya ang B.dl, yan ay B times 2A. Isa sa taas, isa sa baba. Now, that is equal to mu naught. Plus, ano ang enclosed current netong ano natin? Enclosed current nung Amperian loop natin. 'Di ba? Medyo weird, no? Ano yung meron kang surface current pero loop lang yung tinitignan natin. Class, ang na-enclose na current neto ay itong region na to, 'di ba? Yan lang yung na-enclose niya na current. Class, na-imagine nyo ba? Kapag meron ka, ito lang yung na-enclose niya. Pero class, ano yung value neto? Ano yung value ng current na to? Ayan. 'Di ba? Ayan, meron kang maraming currents diyan. Pero yung na-enclose niya lang ay ito. Balikan natin yung surface current density. 'Di ba sinabi natin kanina na ang surface density ay current per length. Balik class, yung ating current ay density times length. So bali yun, 'di ba? Surface density ay current per length. So ang current ay di density times the length. Balik class, ano yung length nito? Ano yung length niyan? Anyone? Ano yung length nito? Sige class, sagutin nyo. A po ba? So A, 'di ba? Correct. Kasi ito siya, yan siya. So A lang yung length niyang netong segment na to. Bale, ang I enclose natin ay density, which is K times A. KA. So bale magka-cancel yung A. Bale ang magnetic field natin ay mu naught K over 2. Class, tignan nyo, constant lang yung magnetic field. Kahit na lumayo ka sa taas or sa baba, same lang yung magnetic field na mafe-feel mo kasi infinite plane yan. 'Di ba class, parang nung sa electrostatics, ang infinite plane may constant na ano yan, electric field na pinoproduce. Ganon din dito, meron kang infinite na current density, infinite plane na may current na dumadaloy sa kanya, constant din ang magnetic field na pinoproduce niya. So, i-note natin that this is constant everywhere. Ayan yung kanyang magnetic field na pinoproduce. Now, class, may tanong ba regarding Ampere's law? Anong oras na? 4:30. Class, walang questions. Si Bea, may tanong ba? Wala naman. Okay. Si Calista Pauline, any questions? Wala pa po, sir. Okay, so kung wala naman, let us proceed to the next topic, which is the vector potential. The vector potential. Medyo nakakalito ito, class. Kasi last time, di ba, yung sa electrostatics, meron tayong electric field, then later on, merong electric potential. Scalar yon. This time, meron ka namang magnetic field, tapos meron ka ring potential. Pero this time, vector potential na yung meron tayo. So ito ay, isingit ko lang, magnetic, para di kayo malito. Magnetic vector potential. Now, di ba last time, E equals negative del V.
Ganyan yung ating ano, 'di ba? Electric field. Ngayon naman, sa magnetostatics, the magnetic field, pwede natin siyang i-define. The magnetic field can be defined by a vector potential. Vector potential A. Yan na yung counterpart natin sa magnetostatics, vector potential A, given by the following. So, ang ating magnetic field, yan ay defined by del cross A. And boundary condition, del dot A equals 0. Now, class, ito ang main na equation natin in relation with the magnetic field and the vector potential. Diba, ito sa electrostatics, E equals negative del V. Dito naman, B equals del cross A. Kasi class, later on, mas madaling kumuha ng vector potential kaysa magnetic field. Ngayon, once na nakuha mo na yung vector potential, edi i-curl mo lang yon. Yun ay magnetic field mo. So, class yun yung potential formulation natin sa magnetostatics. Okay, now, what we'll do is, let's take the curl. So, class, tandaan nyo to, B equals del cross A. Next is, take the curl of B. Now, yan ay del cross B. Yan ay del cross A from this equation. Bale, ang ating del cross B, so yung ating product rule, yung second derivative natin for del cross A, yan ay del dot A minus del squared A. So balikan nyo na lang yung ating lecture 1 ata to. Yan yung ating product rule for the del cross A. Pero class, ang condition natin, diba, del dot A is 0. So ito, 0 na yan. Bali, ang del cross B natin, yan ay negative del squared A. Bali, class, recall natin, diba, ang del cross B, yan ay mu naught J from the last lecture. Del cross B is mu naught J. Bali, yung mu naught J equal sa negative del squared A. So now, we have the following. Del squared A equals negative mu naught J. Class, this is, mukha siyang Poisson equation, di ba? So ito yung Poisson equation natin for magnetostatics. Pero take note, class, na ito ay 3 dimensions. 3-dimensional na Poisson equation. 'Di ba, yung Poisson equation natin sa electrostatics, del squared V equals rho over epsilon naught. Ganyan. Dito, ang Laplacian mo nag-a-act sa isang scalar. Dito, ang Laplacian mo nag-a-act sa isang vector. So balik class, ang Laplacian, di ba, can act in both scalars and vectors. This time, yung Poisson equation natin, meron ka ng x component, y component, z component. So balik class, ito, tatlong equations ang napapaloob dito actually. Ay yung j natin na isang vector. So ayan. So del squared ax equals negative mu naught jx. Yung isa naman, del squared ay, negative mu naught jy, and so on. So yan yung ating Poisson equation for magnetostatics. Plus, di ba, ito yung ito yung nasa cover ata nung book. Del squared v equals rho over epsilon naught, tsaka del squared a is negative mu naught j. Yan ata yung nasa cover nung Griffiths na reference natin. So, mahalaga to. Itong equation na to for magnetostatics. Now, class, yan na yung ating Poisson equation. Recall ulit natin that the electric scalar potential, close open na lang.
So the scalar potential that is given by, so yung v of x, ay, bakit vector? Scalar lang yan. V of x, that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, integral ng of x prime over x minus x prime, d cube x prime. Yan yung, di ba, kq over r. So yung q natin, ito. Tapos yung r natin, ito. Class, huwag kayong malilito sa paiba-ibang notation natin, ha? Yung sa book, di ba, meron silang script r. Pero minsan yung ginagamit natin, x minus x prime. Pareho lang yan. Pero kasi, madalas ginagamit ito. Madalas itong ginagamit, kaya ini-introduce ko na rin sa inyo. Pero ito, equal lang yan, dalawang yan. Huwag kayong malilito dyan, ha? Sa Griffiths, wala kayong makikitang x minus x prime. Pero sa ibang references, kung magbabasa kayo ng ibang reference, ganito madalas. Pati sa grad school electromagnetism, x minus x prime yung notation. Anyway, balik class, kung meron tayong ganyan sa electrostatics, meron din tayong ganyan sa magnetostatics. So the magnetic vector potential. So the vector potential that is given by ano to? A of x. Class, vector na to vector potential na. That is equal to mu naught over 4 pi integral ng j of x prime over x minus x prime d cube x prime. Yan na yung ating potential sa magnetostatics. Parallel lang sila, class. So ito current density. Ito 'di ba charge density yan. Now class, sige, box natin 'to. Kung gusto nyo naman ng, kunwari ang system natin hindi naman volume, let's say ano lang siya, surfaces. Meron din tayong equivalent dyan. Pero, sige mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit parang mas magandang gamitin yung isa. 'Di ba? Yan ay volume. Kung currents naman, edi meron tayong K. 'Di ba yung K is surface current density over x minus x prime dA prime integrated over the area. So yan yung ating vector potential. Equal lang tong dalawa. Pareho lang yan. Depende sa system na kino-consider mo. Pero ito, mas general to kesa dito. Now class, ang problem lang, ang unang problem na ma-encounter natin sa magnetostatics is first, find J. Find your vector current density. Second, integrate. Third, find del cross A. Yun yung magnetic field. So, parang ganun lang yung steps palagi. 'Di ba? Nung una, nung sa electrostatics, 'di ba? Find the rho. Find x minus x prime. Tapos integrate. Dito naman, find J, find x minus x prime, tapos integrate. Yun lang yung simple. Yun lang yung steps natin. Balik class. Sige, isulat natin. First step, write down the current density. So yan ba ay ano to? So yung J mo pwedeng rho V, di ba? So 3 dimensions yan. Yung J mo pwedeng sigma V. Yan ay 2 dimensions. J mo pwedeng lambda V. Yan ay 1 dimension. So depende na kung ano yung ginagalawan natin. Tapos second, find x minus x prime. Kung nalilito kayo or yung script R, yan yung distance from the source point to the field point. So yun lang class yung basic steps natin para makuha yung magnetic field. Una, find J, then find x minus x prime, integrate, then find del cross A. Now, para
gets natin, let's look at an example. So, example tayo. Here, a spherical shell. Class, sa totoo lang, mas mahirap ang magnetostatics kesa electrostatics. Kasi yung electrostatics, di ba, ano lang, mga charge lang yon. Tapos, hindi gumagalaw yung mga bagay-bagay. Dito, currents na tapos nagka-curl ka ng kung ano-ano, di ba? Mga del cross A. Nakakalito siya. Nakakalito class mag-isip ng curl. Mag-isip kayo ng isang vector, tapos i-curl nyo siya. Mahirap. Mahirap siyang imagine. So, for me, mas challenging itong magnetostatics kesa sa electrostatics. Nasaan na ako? Carrying a surface charge density sigma spins at an constant angular velocity omega. Now, calculate. The question is calculate the vector potential. Calculate the vector potential inside and outside the sphere. Tapos class, dito sa magnetostatics, sobrang kakaiba ng mga integrals na ginagawa. Medyo mas siya, mas challenging. So ano yung natin, problema natin? Meron tayong spinning spherical shell. Ganyan siya. Rotating at an angular speed omega. Tapos ang tanong, calculate the vector potential at some random point. Everywhere, inside and outside. Let's calculate A of X. So ano yan? Yung tanong. Now class, ang gagawin natin para mas masimplihan yung problem, i-rotate natin. I-rotate natin yung system such that ang mangyayari, ito na yung field point natin. Tapos, ang ating shell, yung shell natin umiikot pa ganyan. Ganyan na yung omega niya. So, i-tilt nyo lang yung system natin. Medyo mas madali to kasi aligned sa z-axis. Aligned sa z-axis yung ating field point. So, mas madali lang siya. So, yung trick, rotate the system. So, dun pa lang, di ba? Parang out of nowhere, paano mo maiisip yan? Kasi, kapag hindi mo yan ginawa, sobrang weird ng integral na lalabas kapag ganito yung system mo. Eh dito, kapag dito class yung ating field point, parang nawawalan ng phi. Nawawalan ng phi dependence dun sa integral. Later on, sige, makikita natin. So, rotate the system such that X, yung ating field point, is along the z-axis. Now, drawing ulit natin. Drawing natin yung ating system. So, ito na yung ating field point X. Yan. Tapos, ano ba to? Label natin yung XYZ. X, Y, Z. Tapos yung ating angular speed, omega, andyan. Ito yung omega vector natin. Tapos, di ba, ang ating mga source points ay nandun lang sa ibabaw ng spherical shell, di ba? So, class, spherical shell siya. So, meron tayong, let's say, may field point tayo na maliit, dA prime. Class, recall again na ang field points ay prime ang kanilang coordinates. So, bale ito yung ating x prime. Tapos, ang ating x minus x prime ito. So, yung script R, x minus x prime. Ito siya. Itong hypotenuse ng triangle.
Now, ang ating mga core, di ba spherical tayo? So ito ay theta prime. Tapos, meron tayong phi prime dito. Kakalito na. So, andito yung phi prime natin. Di ba ito yung DA, ito yung x prime. So, yung projection niya dyan, yun yung phi na angle natin. Then, isa pang angle na important is ito. Let's label that some psi. Ayan. Angle psi. Para consistent tayo dun sa book. Now, class, ang unang gagawin natin, di ba, is, ano to? Write down the current density. Class, since ito ay surface, kasi spherical shell, ang ating surface density ay K, yan ay sigma V. Tama ba? Sigma V. So, density times the velocity. Pero class, ano yung velocity ng ating, ano yung velocity class nung ano natin, nung spherical shell natin, or yung points nung bawat point sa spherical shell natin, 'di ba? Pag ganyan, class, 'di ba? Ito yung omega. Teka, nakikita niyo ba ako? Ito yung omega. Tapos yung ikot ng bilog pag ganun. 'Di ba? Ito yung omega. Hirap magturo. Hirap magturo ng physics kapag online. Ito yung omega. Tapos, yung bilog nyo, paano yung ikot niya? Pag ganun. 'Di ba? Pag ganun yung ikot niya. So, ayan, na-imagine nyo na. Pag ganun yung ikot niyan, so yung velocity, pag ganun din. Now, ang ating K actually is sigma omega cross X. O, di ba? Paano tayo napunta dito? Sige. Ang inyong omega ay, ito, nakaturo dito. Nakaturo dyan yung omega nyo, di ba? Naka-mirror ba ako? So, omega. Tapos yung X nyo, yung field point. Nasaan yung field point nyo? Ito yun. Tapos yung velocity nyo, pag ganito. Class, kapag cross product, lagi nyong imagine yung right hand rule. So right hand rule lang palagi. So yung velocity nyo pag ganyan, di ba pag ganyan. So cross product siya ng omega at ng field point. Nagigets ba ako? Ay, naka-off ata yung camera ko. Teka lang. Demonstrate ako ng demonstrate. Naka-off yung camera ko. Nagloloko kasi yung webcam na may ano na, kusa siya nag-off. Ayan, kita na ako. Saan na yung ano? Omega cross X. Kung nuwari class, meron kayong ganito na lang. Ito yung omega. Tapos ito yung X na tinitignan nyo pag ganun. Omega X, ang ikot niyan pag ganun. Nasusundan ba ako? Ayan. Gawin nyo. Ito yung omega, ito yung X, ang ikot niyan pag ganun. Yun yung direction of velocity. So, sige, kung hindi nyo ko na-gets, gawin nyo on your own. Ito yung omega, ito yung X, tapos yung curl ng kamay mo, pag ganun yung direction ng velocity. Now, okay, so sigma omega cross X. Bale, ang omega cross X, ang omega cross X natin, yan ay, ano ba to? Gawin natin yung cross product. Class, ayan, medyo ang weird, di ba? Na-realize nyo ba na sobrang weird ng magnetostatics? Kasi kung ano kung ano yung ginagawa natin, nagko-cross product tayo. Bakit? Para malaman natin yung velocity. Yung velocity ng ating spinning spherical shell. Kasi pag ganun siya, di ba? Pag ganun. So ano ba yung direction nito? Omega cross X. So yung omega ay vector pala yan.
Anyway, ang omega cross x ay ano to? Ano ang I component ng I hat component ng omega? Yan ay sine. Class yung ito. Nakakainis. Kung face to face, pwede ko siyang mas ma-explain na maayos. Anyway, ito yung psi, di ba? Ayun yung psi, ito yung omega. Class ang sin psi, ito, yan yung sin. Yan ay omega sin psi. Itong side na to. Yan yung x component ng omega. Omega vector natin. So siya ay along xc plane na. So yung angle nyo along xc, yung psi. So ang x component ng omega ay omega sin psi. Omega sin psi. Ang kanyang y component ay 0 dahil along xc lang siya. So 0 to. Ang k hat naman ay omega cosine psi. Ito, omega cosine psi. Diba yun yung adjacent niya? So cosine yon. Omega cosine psi. So yun yung ating components para sa omega vector. Now, ano naman yung ating x vector? Yung x vector natin, ito, ang x component niyan is yung usual r sin theta cos phi. R sin theta prime cos phi prime. Class, ito yung XYZ components ng isang arbitrary vector sa spherical coordinates. Tapos yung y naman, r sin theta sin phi. Pero class, bakit prime? Kasi prime coordinates yung tinitignan natin dito. Sige. Yung iba siguro sa inyo nalilito na. Pero mamaya, linawin natin. Sulat ko lang dito ng mas maayos. IJK to 0, ano nito? Omega cos psi. Ito naman, r sin theta prime sin phi prime. Now, ang k hat natin ay cosine. Yan lang siya. Tapos, kopyahin ko lang para makuha yung cross product nila. Cos phi prime. So, bali ito ay I hat tapos cross multiply nung dalawa. Bali, 0 na yung first term. Negative omega cosine psi r sin theta prime sin phi prime. Yan na yung I component. So, yung j hat component naman, ito, cross multiply nung dalawa. So, yan ay omega cos psi r sin theta prime cos phi prime minus omega sin phi, sin psi r cos theta prime. Yan na yung j hat component. K hat component naman, ito minus ito. So, omega sin psi r sin theta prime sin phi prime minus 0. So, balik class, ito. Yan yung omega cross x. Sulat lang natin yung vector potential. Now, the vector potential that is given by ano yung natin? Vector potential. A of x equals mu naught over 4 pi integral ng k of x prime over x minus x prime dA prime. Diba? Yan yung kanina. Class, ang dA prime natin ay r squared sin theta prime d theta prime d phi prime. Yan yung ating small area sa spherical coordinates. Ay, bakit? No. Now, ang maganda dito, meron tayong phi integral. Yung phi integral natin runs from 0 to 2 pi. So class, ang sin phi, integral niyan from 0 to 2 pi 0. Ito naman, cos phi prime,
0 din yan. Integral from 0 to 2 pi. Tapos ito rin, 0 din yan. Diba pag in-integrate mo from 0 to 2 pi. So pwede nating by inspection, automatic na yan pag in-integrate mo to, 0 na yan. Ito 0 din to, ito 0 din to. Ang matitira lang, ito. Ayan. Kaya class, mahalagang malaman nyo, ano lang, mga shortcut lang. Mga useful na shortcuts para hindi kayo mahirapan sa buhay. Ito lang yung magsusurvive kasi wala siyang sin phi or cosine phi na term. Bale, so for the phi prime components, it will be integrated. So it will be integrated from 0 to 2 pi. So bali, remind ko lang kayo ng 0 to 2 pi sin phi prime d phi prime equals 0 to 2 pi cos phi prime d phi prime. Yan ay equal sa 0. Kaya kinancel natin yung mga yan. Bale now, only the j hat component will survive. Bale yung a of x natin, yan ay equal sa mu naught over 4 pi integral ng, ano yung k na naman? Ang k ay sigma times omega cross x. So sigma times ito. Sigma times this term. So sigma, so negative r omega sin psi cos theta prime j hat over class sige. Yung x minus x prime, nakalimutan ko sabihin. Yung x minus x prime class sa spherical coordinates, diba yan ay equal sa, ano to, r squared plus r prime squared minus 2r prime cos theta minus theta prime. Diba yan yung ano natin, distance natin kapag spherical coordinates. Pero class, yung prime coordinates natin, yung x prime, yan ay x prime of big R, theta prime at phi prime. Ay, teka lang. Tama. Bakit ba dyan ko sinulat? Teka lang. Dito na lang sa baba. Ang x prime, yan ay x prime ng R, yung big R. Kasi 'di ba, doon ka lang naman nagre-reside doon sa spherical shell sa big R. Tapos theta prime, phi prime. Ang field point natin, ang x, yan ay x of small r. Ang iyong theta ay 0, phi. Bakit class 0 yung theta? Kasi ito yung field point mo, di ba? Therefore, yung polar angle mo, 0. Kasi kaya natin siya ni-rotate para ma-simplify yung integral. Kasi kung ito, masisimplify na to, bale ito ay magiging r squared plus big R squared minus 2r big R cos theta prime. So nawala na ito, nawala na yan sa integral, which is mas napadali na yung integral. Kaya natin siya ni-rotate. Ito yon para ma-simplify yung ating denominator. So yung denominator natin, ayan, lobat na daw ako. Ang denominator natin, that will be r squared plus r squared minus 2rr cos theta prime. Yan yung ating denominator. Ano yung d cube? Ano yung dA prime? R squared sin theta prime d theta prime d phi prime. Next, ano yung bounds ng integration natin? Phi runs from 0 to 2 pi. Theta runs from 0 to pi. 0 to 2 pi, tapos 0 to pi. So yan na yung ating vector potential. So medyo kakaiba yung integral natin. Simplify nga natin yan. Ilabas ko yung mga constants. So a of x, that is equal to negative mu naught r cube sigma omega
r sine psi over 2 plus yung phi integral, yung d phi, di ba wala naman tayong nakikitang phi dito sa baba. So bali 2 pi na lang yon. Yung ayan, di ba? Magiging 2 pi na lang yan. So bali mag-multiply tayo ng 2 pi, kaya nawala na yon. Kaya nawala na yung mu naught over 4 pi sa baba. Na-cancel na yung pi. So yung theta, integral na lang yung matitira. Cos theta prime, sin theta prime, d theta prime over square root ng r squared plus r squared minus 2rr cos theta prime j hat. Yan yung a of x natin. Tapos class, ano to, di ba? Ano na lang siya, math na lang siya. Pero sige, para solve natin kahit papaano, try nating i-simplify. Kung ako to kung ano siya, kung papasolve sa akin as problem set, sasalpak ko lang to sa matematika para ma-evaluate yung integral. Pero sige, try nating i-solve ng kamay. Mag-usap tayo. Negative sign. Class, kailangan yung matuto essential na skill ang matuto mag-integrate sa computer. Ayan, magiging useful yan sa inyo. So, bali yung a of x natin. So, ito yung u. Ito yung du. Ayan. Bali, mu naught. Tapos yung negative, mapupunta na sa loob ng integral. R cube. Bakit may r pa ako dito? Wala na yan. Wala na tong r. So, mu naught r cube. Sigma omega. Sin psi over 2 integral ng u du over square root ng r squared plus r squared minus 2rr u. Yan yung ating integral. Tapos cos 0 ay 1, cos pi ay negative 1. So class, ano lang to? Simpleng integration lang. So ang result nito, shortcut na tayo. Medyo napapatagal na tayo dito sa problem. 2r over 3r squared if r less than r. And ano yung isa? 2r over 3r squared naman if r greater than r. So conditional siya. Sa loob or sa labas ng sphere, magkaiba yung result. Bale class, ito ay inside the sphere, ito ay outside the sphere. Bali, if we simplify that, ang a of x natin, yan ay equal sa, pag inside, mu naught r sigma omega sin psi over 3 r j hat. Ito ay inside. Class, shortcut na lang May mas important examples pa kaysa dito. So inside r less than equal to r, outside r greater than equal to r. So a of x, yan ay equal sa, mu naught r to the fourth, sigma omega sin psi over 3r squared. J hat. Now, medyo medyo hindi pa madaling ma-visualize. Kasi yung a of x natin along j hat, tapos ito yung values nila. Pero, para mas ma-imagine natin, we note that omega cross x, yan ay r omega sin psi j hat. Sana naman nakuha yan. 'Di ba? Ang ating omega cross x, yan ay magnitude ng omega, which is omega, 'di ba? AB sin of the separation angle. Tapos yung magnitude ng x mo ay r. Ano ba yung separation angle nila? 'Di ba psi? Ayan.
Ito yung x natin. Ito yung omega. Separation nila ay r. So, sin psi. Kaya, doon nakuha yung omega cross x. Now, ito, r omega sin psi. Diba? Tapos dito, mag-multiply ako ng r over r sa baba. R over r. 1 lang yan, diba? So, meron akong r omega sin psi dito. Tapos j hat. Bali, inside, pwede ko yung i-write as, so inside, a of x equals mu naught r sigma over 3 omega cross x. Outside naman, a of x, yan ay equal sa mu naught r to the fourth over 3r cubed omega cross x. Now class, sige, kopyahin nyo muna para makasunod kayo. So copy first. Class, hindi pa dito natatapos yung problem ha, 'di ba? Ang ginawa natin kanina, ni-rotate natin. So bali ang gagawin natin, ibalik natin siya sa dati. Now, if omega is along the z-axis, 'di ba yan yung ano natin kanina? Actual na problem. Omega equals omega k hat. Yun yung kanyang value. So ang omega cross x, yan ay ba't yung ko nilagay? Ito yung medyo weird na quantity, di ba? Ano yan? Ang omega cross x, yan ay magnitude ng dalawa. So omega k hat cross ano yung x, r hat. Di ba sa spherical coordinates, r hat yung x natin. So that is equal to r omega k hat cross r hat. Ano ba ang k hat cross r hat? Hay, kakapagod, no? So k, ayan. Tapos r. Pareho silang 1, di ba? Mga unit vector lang to, so ang kanilang magnitude ay 1. So 1, 1. Ang kanilang separation angle ay yung polar angle, which is theta. Bali yan ay k hat cross r hat, yan ay 1, 1 sin theta. So ano ang kanilang ano? Ano yung direction naman? Phi hat. So, ba't naging phi hat? Meron kang k, first vector. Pangalawang vector mo r. Yung pangatlo, yung resultant mo, so kr, yung resultant mo is phi hat. Paikot yan. Sige, ulitin natin. Kr, phi hat, yung magiging resultant. Sige. Bale, sin theta phi hat. Now, ang ating magnetic field bale, inside, so inside A of x, now, yan ay equal sa mu naught r sigma over 3 r omega sin theta phi hat. Dun sa isa naman, outside, A of x, yan ay equal sa mu naught r to the fourth sigma over 3r squared omega sin theta phi hat. So ito ay r less than equal to r, ito ay r greater than or equal to r. So yan ang ating vector potential class. Tapos tignan nyo, ito lang yung mahalaga dyan. Inside, ano siya, along phi. Outside, along phi din. So balik class yung ating vector potential
it actually mimics the direction of the velocity. 'Di ba? Tapos, ang susunod niyan, B equals del cross A. Madali na lang yan, 'di ba? Basic na, ano lang yan, differentiation. So, kapag ginaf nyo class, yung magnetic field, ganito yung itsura niya. So, meron kang bilog. Magnetic field mo sa loob class, pag ganyan. Tapos sa labas, pag ganito. Pag ganyan yung itsura niya. Pag i-graph nyo, yung del cross A, ito yung magiging behavior ng ating magnetic field. So, B of X equals del cross A. Tapos class, reminder lang, note, the direction of A ng ating vector potential is similar to the direction of the current. So, 'di ba? Finally natapos rin yung problem. Na nakita niyo ba kung gaano siya ka-weird? Sobrang simple lang nung system, 'di ba? Spinning spherical shell. Tapos find the vector potential. Mukha siyang madali pero nagkakatalo sa ayan yung mga small details. Yung omega cross x, tapos kung ano yung denominator, tapos yung integral mismo mahirap. Ay, hindi naman mahirap. Doable pero time consuming. So, yun class yung ma-encounter nyo sa magnetostatics, mga ganitong klaseng problem. Now class, any questions before we move on? So kung hindi nyo masyadong na-gets to, balik-balikan nyo lang. Tapos try yung i-exercise yung right hand rule. Yung kung bakit K cross R is phi, mga ganon. Medyo kailangan ng imagination class para totally magets tong mga to. Yung mga simpleng bagay na ganyan. Okay, any questions? Si Ansley, may tanong ba? Wala naman po, sir. Si Georgine. Wala naman po, sir. Okay. Walang tanong. Sige, tayo. Example tayo ng mahirap. Mahirap, pero medyo kaya naman. Medyo kaya naman to. So, example ulit. Again, vector potential na naman. So, a uniform disk of charge Q is along the XY plane. Kanina, di ba, spinning spherical shell. This time, spinning disk naman. Tapos, if it spins at a constant angular speed, omega, calculate the vector potential at points along the z-axis. So, bale meron kang circular disk. Ganyan. With, let's say may radius, radius A. Radius A. So, radius A and charge Q. So, meron kang radius A dito, tapos may charge Q. So, umiikot siya. So, angular speed omega. The question is find the vector potential at points along the z-axis. Now, class, ang magandang gamitin na coordinate system dito ay cylindrical. Basta mga ganyan, mga disk, spinning disk, cylindrical yan, automatic. So, bale, find A at, diba, so function siya ng S phi Z.
Pero class, at points along the z-axis, so bale, yung s natin, automatic 0 yan. Automatic isa-set natin to 0 yung ano, yung s. Kasi 'di ba? Ito lang yung hinahanapan natin ng magnetic field. Yung points along that. So automatic s is 0. Now the first step is find the current density. Pero class, 'di ba kanina, two-dimensional surface. Surface yung kinuna natin kanina, tapos gumamit tayo ng K. This time naman, surface pa rin, pero try nating kunin gamit yung J. Personally, mas comfortable ako na gamitin yung J. Para lang gawin lang natin both methods para kayo malaman nyo kung ano yung mas gusto nyo. So, ang J is rho V. Diba? Rho V yan. Ang ating density ay, ano to? Q over pi a squared. Pi a squared. Tapos, yung this nyo sitting around the z. Z equals 0. Dirac delta of z. So, yun na yung charge density nyo. Yun yung rho. Tapos, define for S less than or equal to A. Kasi, di ba, the rest ng S, wala ka ng charge density. So, defined lang siya along the disk. Now, ano naman yung V? Ang V natin, kuha ka ng arbitrary point dito na may, ano yan, S prime. So, or S. So, ang kanyang speed ay S omega, di ba? Bawat point dyan, magkakaiba yung velocity nila. So, ang value nun ay S omega. S omega. Di ba? R omega usually. Pero dito, cylindrical, S omega tayo. Tapos ang direction niya, pag ganun, pag ganito, edi along phi hat. So, ang velocity mo ay along phi hat. So, bali ang J of X natin ay Q over pi a squared Dirac delta of Z. S omega phi hat. Pero di ba yung nasa loob ng integral J of X prime? Palitan lang natin ng prime coordinates. So, Q over pi a squared Dirac delta of Z prime S prime omega phi hat. Yan na yung ating current density. Pangalawa, find the vector potential na. Pero class, before we proceed, hanapin muna natin yung denominator, yung x minus x prime. So, meron kang disk dito. Ito yung field point ko, di ba? Ito yung hinahanapan natin. Let's say meron siyang z, distance z. Tapos yung s prime ko ay ito. Bale, ito, yung x minus x prime natin, ayan. Yung r equals x minus x prime. So, yan ay, ano lang, di ba? Square root of s prime squared plus c squared. Yan lang yung kanyang distance, di ba? Pythagorean theorem lang tayo. Bali now, a of x, that is equal to mu naught over 4 pi integral ng j of x prime over x minus x prime d cube x prime. Now, this is equal to mu naught over 4 pi. So, integral na ano yung j natin? Haba-haba. Q over pi squared. Class, again, huwag kayong matakot pag may Dirac delta ha. Matuwa kayo pag may Dirac delta kasi automatic madadalian kayo sa integration. So, yan ay Q over pi a squared Dirac delta of z prime s prime omega phi hat over square root of s prime squared plus z squared. Tapos yung d cube x prime natin ay s prime, ds prime, d phi prime, dz prime. Okay, bounds of integration. Z runs from negative infinity to infinity. Pero hindi magmamatter yan kasi may Dirac delta naman tayo. So automatic
mawawala yan. Tapos, ang phi, 0 to 2 pi. Ang S prime ay 0 to A. Bale, ito, ilabas ko lang yung constants, mu naught over 4 pi q omega over pi a squared integral 0 to A ng S prime squared ds prime over square root of S prime squared plus z squared. Tapos yung isa naman, 0 to 2 pi d phi prime. Ito ang isa, negative infinity to infinity, Dirac delta of z prime dz prime. So, automatic itong Dirac delta, 1 lang yan. Tapos ito, 2 pi. So, bali ang matitira na lang ito. So, ang a of x natin, mu naught q omega over 2 pi a squared integral from 0 to a ng s prime squared ds prime over square root of s prime squared plus d squared. So class, madali na lang tong integral na to. Mag-trig-sub lang kayo. Ano ba to? S equals a tangent theta. C tangent theta. Yun yung gagawin nyo. Pero hindi ko na gagawin dahil anong oras na? 5:20 to na. So yun lang. Once you get a of x, evaluate the integral. Pwede nyo yung isalpak sa matematika or kung anong program ang meron kayo. You can find B equals del cross A. So yun na yung yun lang yung steps class. Ang mahirap lang is ito. Yung pag-setup ng integral, yun lang yung mahirap. The rest, kaya nyo nang gawin on your own. Okay? Actually, pwede nyo nga rin gawin kung nagmamadali kayong kunin yung magnetic field. Pwede nyo gawin del cross. Ayan. So, del cross. Ito. Class, di ba? Prime coordinates yan. Ang del hindi. So, ang gagawin nyo, i-del cross nyo lang to. Kung nagmamadali kayong kunin yung magnetic field, pwede nyo ipasok yung del dito. Kasi hindi naman yan prime coordinates. Okay, so yun lang. Any question with this example? Actually, pag nakarating kayo dito, okay na sa akin. Pero, syempre, kailangan ng exact value. So, you can do this on your own naman. Any question, class? Si Godwin, may tanong ka? None po, sir. Si Easy, Franco. Wala po, sir. Okay, wala naman. Yun lang, class. Medyo, hindi naman siya mahirap. Hindi siya mahirap. Nakakalito lang. So, kapag magsasagot kayo ng problem sets, try nyong intindihin talaga yung question before doing the integrals. Kasi mamaya, may mga may mga easier way para mag-evaluate ng integrals. Papakahirap kayo. Katulad nito, may Dirac delta. Tapos yung kanina sa previous example, merong symmetry along phi, 'di ba? So, yung mga ganong simpleng details na nagpapadali ng problems. Anyway, kung walang tanong, that's it for the vector potential. Let's move on to the next topic, which is the magnetostatic boundary conditions. So ito ang ating next na topic. Di ba class, nung sa electrostatics, meron tayong electrostatic boundary conditions. Number 1, the potential is continuous at the boundary. Number 2, the derivative of the potential is discontinuous at the boundary. So parallel lang yun class dito. Kunwari, meron kang boundary dyan. Let's say, isang plane. May boundary ka, tapos syempre may current dyan. May current dyan. Tapos dito may magnetic field ka above, perpendicular. Dito naman may magnetic field ka ulit, below naman. Now, same boundary conditions lang yung meron tayo.
the vector potential is continuous at the boundary. So number 1, the vector potential is continuous across the boundary. So meron tayong vector potential above equals vector potential below. Diba? Parang ano lang, yung V above equals V below sa electrostatics. So number 2, discontinuity of the derivative. So the derivative of the vector potential is discontinuous at the boundary. Bale, meron tayong partial A above over partial N. Diba? Yung N yung normal coordinate. Depende na yan kung anong coordinate system yung tinitignan natin. Minus partial A below over partial N. Yan ay negative mu naught times the surface current density. Diba last time, sigma over epsilon naught ito sa electrostatics. This time, negative mu naught times the current density naman. Ito class yung dalawang boundary conditions na ginagamit sa magnetostatics. So yung dalawang yan. Continuity of the function and discontinuity of the derivative of the function. So with that, let us move on to the last topic na ba to for today. I think last topic na to for today. Haba ng 2 hours, no? Okay. So the next topic is on magnetic fields in matter. So class dito, meron na tayong magnetic field na nasa loob na ng matter, hindi na siya nasa vacuum. So here sa magnetic fields in matter, konting remarks lang. So 'di ba familiar naman kayo sa ferromagnetism, paramagnetism, ganon. So here some materials acquire magnetization parallel to the external magnetic field B. Class, ang tawag dito sa mga materials na to ay paramagnets. Paramagnets. Ang opposite case naman nito, some materials acquire magnetization opposite to the magnetic field kung saan siya na-expose. Ito ay tinatawag na diamagnets. Tapos, yung ibang materials naman, so some materials retain their magnetization even after the external field has been removed. Ang tawag dito ay ferromagnets. Plus itong ferromagnets, 'di ba? Kung minsan may materials na dinikitan mo ng magnet, tapos pag inalis mo yung magnet, yung material mo magnetic na rin. Kaya niyang mag-attract ng ng ibang materials. Or 'di ba yung kunwari may bakal, kunwari may iron. Tapos dinikitan ko ng permanent magnet dito. So may permanent magnet diyan. 'Di ba itong end na to, pwede pa yung mag-attract ng ibang metallic na materials. Kasi nagkakaroon ng magnetization doon sa material natin.
So, hindi pa natin dinefine kung ano yung magnetization, di ba? Pero, ano lang siya, pag may magnetization, may magnetic field. Yun muna sa ngayon. So, kung may magnetization, nag-align yung mga ano natin, yung mga magnetic moments natin. Plus yung sa polarization, sa electrostatics, di ba? Polarization, nagre-rearrange yung charges. Kaya nagkakaroon ka ng electric field. Sa magnetization, yung ano mo, yung magnetic moments mo, naiipon, tapos nagkakaroon ka ng magnetic field. So anyway, sige. Define natin ang isang magnetic dipole. Ang magnetic dipole, ayan, para mas malinaw, ito ay isang closed loop of current. Closed loop of current. So, yung ito, yung bilog, ayan, closed loop yan, di ba? Tapos may current ka dyan or square. Closed loop yan. Class ang infinite line, closed loop ba yan? So, ang infinite line na may current na pa ganito. Class closed loop ang infinite wire. Closed loop yan. Kasi wala siyang end, di ba? So, pwede mo siyang imaginein as pa ganyan. Walang hanggan yung wire mo. So, closed loop yan, yung infinite wire. Now, class, let's say, meron tayong wire dito. Kunwari may wire ka dyan. Loop of wire na may, current I na tumatakbo sa kanya. So, yung current I mo pa ganyan. Meron ka din dito, meron ka din dito. So, paikot yung current niya. Now, let's say meron kang sides A and B. Tapos may magnetic field ako dito sa baba. Let's say pa ganyan. Class, i-mental natin ha yung force felt by the loop of wire. So, itong segment na to, ito munang dalawa. Itong dalawang yan. 'Di ba IL cross B ang force? Ganyan. Now, dito sa sides na to, yung dalawang yan, parallel and anti-parallel siya sa B. So, automatic, force is 0 sa sides na to. Now, dito naman class sa side na to, ano ang cross product niyan? This cross this outside. So, ang force mo is out of the page. So, ang force mo ay out of the page, di ba? So, to the right, cross mo pataas, ang resultant mo out of the page. Dito naman sa upper portion, ang I mo ay pa-left, ang B mo ay pataas, ang resultant mo, ang force mo paloob. So, ang force mo paloob. Balik class kung sa downside, meron kang force na out of the page, tapos sa top side, meron kang force na into the page. So, bali ito yung loop of wire nyo. Tignan nyo yung video. So, bali ang mangyayari sa kanya, magiging ganon. Iikot yan, di ba? Na-imagine nyo ba, class? Kung sa baba, merong force na out of the page, sa taas, may force na into the page. Pag ganun yung ikot ng loop of wire nyo. So, bali, at torque, syempre, kapag umikot ang isang bagay, may torque na nag-generate. So, isulat natin dito, the loop of wire will rotate. So, ganyan. Now, a torque will be generated given by, so yung torque natin, alalahanin nyo na lang na yan ay R cross F. Diba? R is the position vector, F is the, force acting on that particular point. So, bale, sulat ko lang, ang ating torque ay AF sin theta phi hat. Itong F, yung magnitude ng force. Tapos yung sin theta, di ba, magnitude niyan ay RF sin theta. Tapos yung magnitude ng R mo ay A. Magnitude ng F mo ay F. Angle between them sin theta. Tapos yung phi hat, ano lang,
Sinabi ko lang na phi hat para ma-imagine yung umiikot siya. Yung ano natin, yung system natin. So yung torque. Ay sige, wag na lang phi hat. Phi hat ba ang maganda? So let's say ganito na lang. Ano ba yung center niyan? Pag ganito, di ba? Pag ganyan yung ikot niya, pag ganyan yung axis. So let's say j hat na lang. Palitan nyo. Yung torque ay erase. So j hat. Let's say yan yung ano, yung torque experienced by the by the loop. Pero class, ang ating force, so N is A, yung ang F natin is ILB. ILB, di ba? Ito, ang magnitude ng F ay ILB. Pero ang L mo ay yung length ng loop, so B. Bale, ang ating F ay IB times B. So, yung force natin. So, N ay AI BB sin theta J hat. Yun yung torque na na-experience nung loop of wire nyo. Now, let's define if we let the magnetic dipole moment. So, magnetic dipole moment M. So, M equals IAB, or in general, M equals a vector I times the area. So, yung AI area vector. Class, di ba yung ating yung ating AB ay area ng rectangle. Ayan, area yan ng rectangle. So, yung ating A vector, area vector ay, let's call that A. So, yung ating torque bale, yan ay, ano ba yung magnetic dipole moment natin? AIB. Ayan, ito yung dipole moment. So, MB sin theta. Tapos J hat. So, class, ang MB sin theta, yan ay M cross B, di ba? Tapos yung theta is the angle between them. So, yung torque ay M, the magnetic dipole moment, crossed with the magnetic field. Yan yung torque na ma-experience nung nung loop of wire nyo. So, simple lang siya. Yung magnetic dipole moment, which is I times the area vector. Ang area vector, di ba, madali lang naman yan. Kung let's say, square loop, edi yung area nito, tapos yung direction. Or kung circular loop, edi pi r squared times the directional vector. Tapos yung magnetic field, yun yung external na magnetic field nyo. So, para ma-imagine nyo class yung magnetic dipole, di ba ang electric dipole, meron kang positive and negative. Tapos yung direction mo pa ganyan. So, meron kang dipole moment. Ang magnetic dipole naman, hindi siya positive and negative charges ha. Nung unang panahon, akala nila merong positive and negative charges din sa magnetism. Pero, hindi yun yung case. Ang magnetic dipole class, meron kang current. Tapos, yun yung direction ng dipole mo. Ito yung current mo, yung paganyan, yung pa-curl. Tapos yung magnetic dipole moment mo, in dipole mo is in this direction. So parang right hand rule lang. Kung may current ka na pag ganito yung ikot, yung dipole niya, yung magnetic dipole mo, pag ganon. So yun lang. Ang mga materials class, di ba sa electric dipole, marami yung dipoles, di ba? So sa magnetic dipole naman, kung meron kang magnetic material dito, marami kang current sa loob. Class, ano ba to? Di ba kapag zoom in nyo yung mga materials natin,
yan ay mga electrons na umiikot na nag-orbit. So yun lang siya. Basically, mga charges, mga electrons na umiikot around the orbit. Yun yung magnetic dipoles natin. Okay. Now, let's move on to magnetization. Oras. Oops, 5:41 na. Magnetization. Parang haba ng 2 hours, no? Nakakaano siya. Nakaka-exhaust. Okay. So, class, ang magnetization, parang counterpart lang din siya ng polarization sa electrostatics. So, here, in the presence of magnetic fields, the matter becomes magnetized. So, kunwari, meron kang, di ba may matter ka dyan. Kapag in-expose mo yan in an external magnetic field, ang mangyayari, yung mga magnetic dipoles mo sa loob, magre-realign yan such that magkakaroon ka ng net magnetization doon sa doon sa magnetic material mo. So now let's define magnetization. 'Di ba? Katunog niya yung polarization. So here magnetization, M, that is equal to the magnetic dipole moment per unit volume. So ito ay magnetic dipole moment, which is yung M. Yan yung M, di ba? Yung dipole moment. dm over d cube x. So yan siya, magnetic dipole moment per unit volume. Sige. So now, meron na tayo nito. So para lang siyang density. Para lang siyang density class. Dipole moment over the volume. Yun yung magnetization mo. So ibibigay ko lang yung single dipole. So a single dipole M has a vector potential. So ibibigay ko na lang to. Hindi na natin i-derive dahil malapit na yung time. So given by A of x, that is equal to mu naught over 4 pi M cross script R hat over R squared. So yan yung ating dipole vector potential ng isang maliit na dipole M. So bali yung magnetized, so class kung meron tayong magnetized objects, yung small dm mo, so from here, ang dm mo, yan ay M, vector to, vector d cube x. So for magnetized objects, dm equals M d cube x. So ang ating vector potential bale, A of x equals mu naught over 4 pi integral ng dm. So which is M of x prime cross R hat over R squared d cube x prime. So class, ang ginawa natin dito, yung small dm, in-integrate natin ng ganyan. Yung dm, di ba, M d cube x. So, para lang to, di ba, ito ay for maliliit na dipoles. So, ito namang isang vector potential para sa isang bulk na magnetic material. Ito na yung kanyang vector potential.
Ay, hindi ko pa ibabox. Hindi pa yun yung final form. So, bale yung small dm's, integrate lang natin doon sa buong volume. Now, the next step is, let's note that ang del prime ng 1 over r equals r hat over r squared. Now, class, baka malito kayo kung ano yung del prime, ha? 'Di ba ang del partial x I hat blah 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 partial y partial z. Ang del prime naman, nagdi-differentiate ka with respect to the prime coordinates. Partial x prime I hat plus so forth and so on. So wag kayong malilito class ha kung meron kayong makitang ganyan. Kasi ganyan lang yung ibig sabihin ng del prime operator. You're just differentiating in terms of the prime coordinates. So bakit natin ito kinuha? Kasi meron tayo dito. Meron tayong r hat over r squared dyan. So mukha siyang del prime of 1 over r. So bakit kailangan prime? Kasi nasa prime coordinates tayo sa loob ng integral. Bale, ang a of x natin, a of x, yan ay equal sa mu naught over 4 pi, integral ng m of x prime cross del prime ng 1 over r, script r, d cube x prime. Tapos, class mag-product rule tayo. Yung, ito, cross product, tapos may gradient ka. So, let's use product rule. I-rewrite natin yung a of x. So, yan ay magiging mu naught over 4 pi integral na, bracket, integral ng, so bali ito, constant, tas derivative ng right, derivative ng left. So 1 over r, derivative ng m of x prime, d cube x prime. Tapos minus integral ng del prime cross ng m of x prime over r, d cube x prime. So class, medyo weird tong product rule na to, no? Pero I think na nadaanan natin to nung first lecture. Ano lang siya, product rule kapag meron kang vector cross with a derivative of something. So ito siya, para lang siya product rule actually. Hawig siya sa product rule. So ito left, derivative ng right, tapos derivative ng right, tapos left. Medyo hawig lang siya sa usual na product rule na ginagawa natin. So yan yung ating form ng a of x, pero meron pang last step. So malapit na matapos yung itong process. So from the identity given by ito. Dami nating hinuhugot ng mga identity, no? Kaya nakakalito yung Kaya nakakalito. Kasi kung ano-anong lesson yung hinuhugot natin. Vid cross dA. So itong identity na to class, del cross v d cube x equals closed surface integral ng v cross dA. Kasi ito, mukha siyang del cross v. Yung v natin, itong buong to. So bali isusulat natin siya as v cross dA prime. Bali yung a of x natin, so yung a of x, meron tayong mu naught over 4 pi, integral ng, kopyahin natin yung first term, del prime cross m of x prime, d cube x prime, plus mu naught over 4 pi,
closed surface integral. So class, di ba ito? Minus. Minus yan. Magiging positive na bale. So yan ay, ano to? 1 over r m of x prime cross dA prime. Yan yung ating a of x. Now, medyo ano na to? Medyo clear na kasi class, 'di ba, ang vector potential natin kanina, 'di ba? Mu naught over 4 pi integral ng j of x prime over r. X minus x prime yan. D cube x prime. Tapos equal din siya sa a of x equals mu naught over 4 pi integral ng k of x prime over r dA prime. 'Di ba? Yan yung ating vector potential. Now, class, yung first term, tignan nyo. 1 over r d cube x prime. 1 over r d cube x prime. Bale, ito yung j. Ito, class, yung j natin. Tapos dito naman sa baba, 1 over r k of x prime dA prime. Kamukha niya to. Kamukha niya yan. Mukha siyang surface na integral. Sige. 'Di ba, class, magkahawig to, ito kahawig niya yan. Ito kahawig niya to. Sige, para mas malinawan kayo dun sa second na ano. Ang dA prime, yan ay dA prime n hat. 'Di ba? Ito yung magnitude ng small area. Ito yung direction niya, n hat. Normal to the area. Bale, ito, cross n. I-write ko na nga. Ito ay cross n hat dA prime. Ayan, para mawala yung vector. So, di ba, magkamukha na sila. Kamukha na yan. So, bale, we can write that the bound volume current is this one and the bound surface current is this one. Sulat natin. Bound volume current. Yan ay J, B, meaning bound. Yan ay equal sa del cross M. Curl ng magnetization natin. Yan. Ang ating bound surface current. Yan ay K, KB. That is equal to M cross N hat. Ito na, class, yung important quantities na kailangan nating mahanap. So, bound, di ba, class, dun sa polarization topic natin, meron tayong bound volume charge density tsaka surface charge density. Dito naman, meron kang bound volume current at tsaka bound surface current. So, yan yung mga mga values natin. Therefore, ang ating vector potential, so A of x, finally, we have mu naught over 4 pi volume JB of x prime d cube x prime over r plus mu naught over 4 pi surface integral ng KB of x prime over r dA prime. Yan na yung one way to find the vector potential. So, ayan lang siya, class. Medyo ano lang, no? Medyo nakakalito. Pero ang madali lang yan kasi ang J, kukuha ka lang ng del cross M. Diba ang hirap-hirap kumuha ng J? Pero del cross M lang yan. Tapos yung K, M cross N hat lang. Cross products lang yung gagawin nyo. So, bali, ang basic na procedure na to ay step 1, find the bound volume current. Step 2, find the bound surface current. Step 3, solve
solve for a of x, integration lang yan. Step 4, solve for b equals del cross a. So yun na yan lang basically yung steps natin, class. Find J, find K, find A, then find the magnetic field. So yun yung procedure natin sa magnetic fields in matter. Okay, may example tayo dito pero time na. Ayan, mag-time na. Any questions, class? Si Noel Denise, may tanong ba? Wala naman po, sir. Si Sarah. Sir, may instance ba na mag-zero yung bound volume current? Or either sa kanila mag-zero? Yes, maraming instances actually. Ito yung isang example natin ngayon, 0 yung bound volume current. Kapag constant yung M yung derivative niya 0 agad, di ba? Automatic 0 to. So one way yon. Or kung yung isa naman curlless yung magnetization mo, automatic 0 siya. Or let's say ang magnetization mo ay along the normal. 'Di ba kung along the normal, parallel siya sa n hat. Therefore, 0 ang cross product. So maraming instances na ganun siya, na magsi-0 yung either dito sa dalawa. Tapos mababawasan na yung integrate nyo. Okay, any questions? Si Vidal, may tanong ba? Wala po, sir. Okay, kung wala, I think that's it for this